Mga balitang pambansa. Sinubukan na raw i-dispatch ang mga air asset na iniuugnay po kay ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa aming panayam kanina lamang pong umaga yan. Ayon nga kay Sec Vince, hiningi na niya sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze na po ang lahat ng asset ng mga individual na sangkot daw sa flood control scandal. Aabot po ito ng halos 5 bilyong piso. 27 individual ang sakop daw ng hininging freeze order kabilang si Congressman Zaldico. Sinubukan pa nga raw ibenta sa ibang mga air asset ng mabilisan bago na bisto ito. Ayon kay Dizon, isinapubliko ang impormasyon na ito para matakot ang mga buyer na makipagtransaksyon. At kahit para lumipad ng mga nasabing asset sa ibang bansa ay sa Pilipinas pa rin ang registration ng mga ito. Meron po tayong report na pinipilit ng ibenta abroad itong mga eroplano at chopper na ito. Kaya po tayo nagsapubliko na nito para po matakot ang kahit sino man, whether local o foreign, na makipag-transaction dito at bilhin itong mga assets na ito. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, asahan na raw ang mas marami pang pasabog sa pagpapatuloy nga po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ang mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chair Panfilo Ping Lacson, ngayong araw nakatakdang humarap sa komite si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Mismong si Bernardo raw ang nakiusap na ngayong araw siya dadalo sa pagdinig para makagawa ng supplemental sa unang isinumiting sworn statement. Ang paglilinaw ni Senator Ping, hawak na nila ang sinasabing unang affidavit ni Bernardo. Marami raw dito ang tugma, ngunit meron ding iila na hindi gaya ng ilang pangalan ng mga senador na nadawit sa anomalya. Wala doon sa kanyang naunang affidavit. Maliban sa isang pangalan na binanggit niya na hindi nabanggit ni Alcantara. Minabuti ko na rin na hindi sila magkasabay ni Alcantara kasi alam ko kung gaano sila magkalapit. At baka mag-alanganin pa si Alcantara sa kanyang pag-testify kung kaharap niya si Yusek Bernardo. Yan nga po ang tinig ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson. Sa ibang balita, ikinadismaya ni dating House Dangerous Drugs Committee Chair Ace Barbers ang pagbasura ng korte sa kasong planting of evidence laban po sa higit 20 pulis na dawit sa 6.7 billion peso drug haul na nangyari po sa Maynila noong taong 2022. Ayon kay Barbers, nagtataka rin siya kung bakit kinasuhan ng planting of evidence si Rodolfo Mayo at ang iba pang mga pulis, samantalang base po sa mga ebidensyang nakita ay siya pa nga ang tinaniman ng mga ebidensya. Sa katunayan, illegal possession of drugs nga raw ang rekomendasyon ng kanilang dating komite. Halos 1 toneladang drogang nakuha noon kina Mayo pero wala raw ito sa mga isinampang mga kaso. Bakit hindi yung possession ang ating i-charge sa kanya as recommended by the committee report of the Committee on Dangerous Drugs? Pero wala doon sa mga ipinail na nagsasabing sila ay may possession ng ganong karami. Nakakalito. That's why hihingi kami ng detalye pa Ted dito tungkol sa dismissal na ito at kung ano-ano pang mga kaso ang ipinail sa kanila. Yan nga po ang tinig ni dating House Dangerous Drugs Committee Chair Ace Barbers. Samantala, itinuturing na raw na protected witness ng Department of Justice ang ilang personalidad na sangkot po sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kasama sa protected witness ngayon ng DOJ ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at maging si JP Mendoza. Pati na po ang mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Discaya. Sa ngayon po ini-evaluate pa ng DOJ kung dapat maisama sa Witness Protection Program ang 3 engineer. Habang 2 diskaya, malabo pa raw ipasok sa programa pero protektado na rin bilang mga testigo. Nililinaw po ito ni DOJ Secretary na hindi po ito state witness. Correct. Oo, pagka state witness kasi mawawalan sila ng criminal liability. Ito po para lang maproteksyonan po sila. Yes. Yun lang po yun. Apo, Huwag tayo masyado magpapaniwala po ha sa mga nababasa. Yan, oo. Kasi sinasabi sila po ay protektado. Protektado lang. Opo, under the WPP Yan. pero subject sa evaluation kung magiging state witness. Yan, klarong-klaro. Maraming salamat, partner. Because that is a different paradigm. Magkaiba ang protective witness sa state witness. Sana po malinaw na. Alright. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!